Mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong palatuntunan ng Damdaming Bayan. Minus muna ang inyong regular na lingkod sa programa, si Boss Deo Macalma. Ito muna, ang inyong lingkod, si Lakay Romel Fuertes. At syempre kasama natin si Miss Elaine Apit. Magandang umaga, Miss Elaine. Napaka-formal mo naman. Oo naman, syempre. Good morning, Lakay Romel. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Si Lakay po ay mukhang sabi niya Sister L, magkukulam muna ako. Tama. Mga kwento sa akin ni Boss Deo Macalma, medyo marami-rami raw yung kanyang labahin niya. Ikaw ba araw na ito. nakapaglaban na? Mamamlansya na lang. Plansya. Oo naman. Siyempre, yan ang trabaho natin eh. Pag Alam mo, galing ng opisina, may trabaho pa rin tayo sa bahay. Ayan, kami yung mga tinatawag na ideal husband. What? Ayan. Yeah, yun! Sakto-sakto. Kaya naman napapanalunan nyo, puro dryer eh. Oo nga, ano? Diba? Pero nako, Lakay Romel, ang dami nating mga issue pa rin ngayong umaga na pag-uusapan. Hindi pa rin mamatay-matay ang issue dito sa controversial na charter change. Mukhang sa itinatakbo ng sitwasyon, umusad na. Wala na yatang atrasan ang pag-amyenda sa ating saligang batas. Sila ay cha-cha-cha na. Hindi tatango, kundi cha-cha-cha. Pero binibigyan din naman nila Lakay Romel yung provision lang naman daw pagdating doon sa economic provision. Economic provisions. Pero ang tanong, hindi ba yan mabubulat-lat? Ang iba pa. Ayun, diba? ang pinangangambahan naman ng mga kritiko. Ang sabi nga nung una it takes two to tango. Yes. And so with cha-cha ngayon. Din. Anong ibig sabihin? Ay nung una kasi, ang gigil na maamyandahan ng saligang batas ay ang Kamara de Representantes, hindi ba? Kung iyong matatandaan, sa mga unang pagkakataon, hindi ba't tumatanggi ang Senado? Ang kanilang dahilan, hindi napapanahon. Wag mo na yung cha-cha-cha na yan. Dito muna tayo sa tunay na problema at suliranin ng ating bayan. Pero, sa isang iglap, sa hindi inaasahang pagkakataon, kumambyo ang paninindigan ng Senado. Mismong ang kanilang presidente, si Senate President Juan Miguel Zubiri, ang nag-ain ng resolusyon para maamyandahan ang saligang batas. At maliban pa dyan, Lakay Romel, mukhang ang China umaalma. Umaalma. Ito naman. Ibang issue naman to. Bakit kasi bumati lang naman pala Bakit kayo umaalma agad? Bakit kayo nasasaktan? Nasasaktan. Ipinatawag nyo pa ang ambassador ng ating bansa dyan sa Beijing. Pinagpapaliwanag daw Lakay Romel, pero ang tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na ang Pilipinas po ay sumusunod pa rin naman sa One China policy, at ito po ay pagbati lang naman po ito ng Pangulong Bongbong Marcos. Karaniwan ng mga ginagawa ng mga state leader sa tuwing merong nagwawagi sa halalan, lalo na yan pampanguluhang eleksyon sa Taiwan. At eto, hindi pa rin mamatay-matay yung problema natin sa agrikultura. Oo. Nako. Sapagkat dyan sa Hilagang Luzon, partikular dyan sa Cordillera, dyan sa Benguet, dyan sa Baguio, ay apektado ng matinding lamig ng panahon, Miss Elaine. Lakay Romel. Ang masaklap dyan, Lakay Romel, kailangang mag-harvest noong mga magsasaka ng kanilang mga tanim kaysa naman sa ma-frozen dahil sa sobrang lamig. Masira o mapinsala. At nasa linya natin, Miss Elaine,
ang tagapagsalita ng BA Cordillera Administrative Region, si Mr. Jonathan Llanes. Ayan, naibag bigat Apo Jonathan Llanes, sir. Oy, naimbag na bigat po Romel at saka kay Miss Elaine and of course sa ating po mga taga-subaybay ng hindi lang DZRH. Good morning, sir. Unang-una, kamusta na Opo. ang mga taniman natin dyan sa Hilagang Luzon? Partikular dyan sa Atok, Benguet. Kasi sa impormasyon na nakakalap namin ay mukhang iniinda na ng mga magsasaka itong epekto ng tinatawag na ANDAP. Oo, alam mo Romel and Miss Elaine, para po sa kaalaman natin mga kababayan, hindi lang po naman ngayon lang po ito nangyari pero taon-taon po sa panahon po ng taglamig which is itong Enero hanggang Pebrero. Talaga nararanasan yung ANDAP sa pagkakataon ito. Particular na sa highland areas. Magkaganon man, matagal na pong namahagi ang kagawaran ng agrikultura dito sa Riyong Cordillera ng mga interventions. Particular na yung pong mga water sprayers. Ito pong water sprayers na to, ang siyang ginagamit po na ating mga magsasaka para po matulungan yung matunaw yung yelo na pumapatong doon sa agricultural products. Yan po ay malaking parang kung kayo po ay nagde-defrost ng inyong ref. Ganun po ang kalakaran po noon. So yun po ay naipamahagi po natin sa ating mga magsasaka doon. And so far as of yesterday po, wala po naman kaming natatanggapang malaking epekto or kung meron man epekto doon sa mga produktong agrikultura. Inaantay po natin yung pag-uulat po ng local government unit ng Atok sapagkat gaya po ng nasabi ko na sa inyo Lakay Romel and Miss Elaine, ang sektor po ng agrikultura ang pangunahing na-devolve na function ng national government. So, jurisdiction po ng mga local governments, yung pangasiwa po ng ating agrikultura sa kanilang mga lugar. But magkaganon man, andito pa rin po ang kagawaran upang magbigay po ng kaukulang tulong sa ating mga magsasaka and maging dun sa local government unit upang malaman, ma-determine kung ano po yung ating may bibigay na suporta po doon sa ating mga magsasaka. Depende po doon sa kanilang pangangailangan. Miss Elaine. Sir Jonathan Llanes, sir, may mga ilan po tayong mga magsasaka, according na din dun sa ating reporter. Mayroon na pong mga nag-early harvest, pero yung iba po ang nangyari dahil nga po sobrang bumagsak pala yung presyo ng Chinese cabbage dyan po. Hindi po nila hinarvest. And ang nangyari po, nasira na lang yung kanilang yung kanila pong mga produkto ng mga itinanim at nalugi po yung kanilang puhunan. So, kapag may mga ganito po bang pagkakataon, ano po ang ginagawa ng ating kagawaran ng DA para po yung ating mga magsasaka hindi naman po sila tuluyang malugi at kahit papaano po ay mayroon pa rin naman po silang pera or mayroon pa rin po silang puhunan para po sa susunod na pagtatanim nila? Opo, sa mga pagkakataon pong ganito ay gaya po na nabagit ko kanina, inaantay po natin yung ulat na ibibigay po ng ating mga Municipal Agriculture's Office. Partikular na po dito sa pagkakataon to kung sa Atok po, yung Municipal Agriculture's Office ay kinakailangan pong magbigay ng report sa atin para po malaman natin kung ano po yung specific particular na intervention na pwede po nating ipagkaloob doon sa ating mga magsasaka. Sa mga ganitong pagkakataon, yan po yung gaya po ng halimbawa po yung nabanggit ko kanina, yung pamamahagi po ng water sprayers ang binibigay natin ng suporta sa kanila. In terms of doon sa funding support po, wala po tayong nakaset na pondo po Ayun ang yan ang mapait na katotohanan na dapat nating tanggapin, Mr. Llanes, sapagkat mismong si Secretary Laurel ang umamin na wala daw nakalaang pondo para tulungan ng mga magsasaka sa mga ganyang kaparehong sitwasyon. Tama ba, Mr. Llanes?
Opo. Para nga po ma-defray sana yung mga gastusing kanilang natamo sa kanilang pag-harvest. Ano po? Kanya nga po mahalagang bagay yung paplano ng pagtatanim ng mga produktong agrikultura. Para po sakaling meron pong mga ganitong instances, which is hindi lang naman po ngayon nangyayari. Kaya mahalaga po yung pagpaplano sapagkat ito po namang andap every year naman po nangyayari. Talagang inaasahan natin. Opo. Kumbaga andyan po yan kaya marami ho tayong pagkakataon na sana ay maiplano po yung planting season schedule natin para hindi po maging malaki yung magiging yung pagkakasayang doon sa mga produktong agrikultura na posibleng masira pag naapektuhan po ng andap. In the case of overproduction din po, maganda rin po sana kung nakaplano po yung planting schedule natin because gaya nga po na nabanggit ng ating kalihim, ang overproduction is a product of poor planning. Kanya nga po hinikayat natin yung ating mga farmers na Go ahead, Mr. Llanes. Ayan. Ngayon, About now, go Romel. ahead. Ayan. Go ahead. Ayun, yun. Mahalaga makipag-ugnayan po yung ating mga magsasaka sa mga kanilang mga municipal and provincial agriculture office para po doon sa kaukulang pagpaplano para maiwasan po yung ganitong pagkaka-apekto sa kanilang mga produkto. Okay, ngayon, ang pangamba naman naming mga consumer, lalo na dito sa Kapatagan, dito sa Metro Manila, pagka ganyang may problema dyan sa Hilagang Luzon, tulad niyang andap na yan, ang pangamba namin or ang apprehension namin, nako, baka naman tumaas ang halaga ng gulay pag bagsak dito sa Metro Manila. Diyan ba sa Cordillera Region, namomonitor nyo yung ganyang sitwasyon na Mr. Llanes? Alam mo, Lakay Romel at Miss Elaine, araw-araw po, meron po tayong daily wholesale price report. Partikular na po doon sa Facebook page ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center at maging dito sa La Trinidad Trading Post. Dito po nakasaad yung pinapakita po kung ano po yung presyo ng iba't ibang uri ng mga highland vegetables. So, diyan pa lamang po namomonitor na po natin kung ano na po ang presyo ng ating mga produktong agrikultura, yung mga highland vegetables in particular. So, gumalaw po ba, Mr. Llanes? Gumalaw ba ang halaga ng mga gulay? Alam mo, Lakay Romel, in the past few weeks, actually in the past few months, maganda yung ating presyo ng mga highland vegetables dito. Mababa siya kung kukumpara pagka nakarating na dyan sa Maynila. Alam niyo po, maikwento ko lang po, noong pong panahon ni dating Benguet Congressman and Governor Yumaong Nestor Pongwan Jr. Natanong po natin sa kanya, ilan po ba ang pinagdadaan ng layer ng ating mga produktong agrikultura simula dito sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center patungo po dyan sa Kamaynilaan at nasabi niya po noon na meron pong 13 layers, 13 layers ang pinagdadaanan nito. Ibig sabihin, kasama na dyan yung pangungutong on the way. Ayun ang problema natin Oo. At saka yung, pati yan, of course, Mr. Llanes, hindi rin maiwasan yung interest ng mga middleman na nag-aangkat ng gulay at ibinebenta sa mga pamilihan. Pero ang masakit dito, Lakay Romel tsaka Sir Jonathan, ang problema kasi bibilhin ng sobrang mura katulad ng magkano lang bibilhin dun sa ating mga magsasaka. Sabay papatungan nila ng katakot-takot ng sobra-sobra na tubong lugaw naman. Tubong lugaw. Tama yung binanggit ni partner Elaine, Ayun ang nakalulungkot, Mr. Llanes. Diyan sa Luzon, sabihin natin na ang presyo dyan ay hindi gaanong gumalaw. Pero pagdating na dito sa Metro Manila, Asus Mariosep, talaga namang Parang may ginto yata pag kinain ko. Ay, nako. Hindi naman na po pwede
Dahil binabanggit mo nga dyan, Mr. Llanes, na walang epekto ang halaga ng gulay. Hindi naman po pwede na kami dyan sa Metro Manila, akit kami ng Baguio or Benguet para bumili ng gulay, hindi ba? Oo nga. Oo nga. Nabanggit nga ni Congressman Palmones nung isang ako'y kanya natanong dyan sa inyo mura pero dito sa amin mahal na. Diyan mura. Oo. Diyan Ano mura. yung- Pero pagdating na dito, mapapamura. Oo. Diba? Halimbawa na po ang bigyan natin halimbawa yung presyo po ng repolyo na yung normal price po niyan ay nasa 20 to 25 pero ngayon po syempre Biruin mo? bumagsak po nasa 20 to 25 a kilo? pero pagdating dyan sa Maynila 125 na yata kada kilo Talaga naman. yun po yung kasi po sinasama po doon sa logistics ng ating mga traders yung nabanggit kong 13 layers which include yung alam niyo po kamakailan lamang po yung maging yung mga Benguet trackers natin ay umaapila sa pamahalaan national na sana po sundin po nila yung kautusan ng Pangulo na tinatanggal ng araw po yung mga additional cost Taripa. sa delivery. Meron po dyan mga local government units. Ang sabi po ng mga ating mga kasamaan sa Benguet trackers, meron po dyan naniningil mga traffic enforcer dyan po sa Maynila. Ang halaga po 1,500 kada truck ng Benguet traders. Ang membro po ng Benguet trackers dito ay 200. Yung pong bumabagsak dyan sa Maynila ay 100. So, 1,500 times 100 per month. Ilan na po iyon? Ngayon, kasama po yan dun sa sa logistics ng ating mga magsasaka. Sa madalit salita, Mr. Jonathan, ipinapasa ngayon sa consumer. Ayun, di ba? Yung over-expense, di ba? Yes, Ay, that's nako. correct. That's correct. Oo. Okay. Meron din pong ito nga pong yung ma-inform ko lang po kayo. Bakit po ba nagkaroon ng overproduction noong pong unang 3 araw ng Enero, January 1 to 3, which is unusual. Nagkaroon po ng hindi pagtungo ng ating mga buyers dito po sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. And since yung ating po mga produktong agriculture is perishable, so nanatili po ito dito sa may BAPTC, which in turn ay naging dahilan para siyempre bumagsak yung kalidad ng ating mga produktong agrikultura. And yan po yung naranasan nating malaking bulto ng mga excess production ng repolyo. So kaya nga ginawang ng ating kagawaran kinuha ho ito dahil binibili na lamang ito ng BAPTC at the price of 5 pesos per kilo. Pero ang gusto ng ating mga magsasaka ay 10 piso. Minabuti po ng ating kagawaran na ito ay hakutin sa presyong 15 pesos kada kilo. So, yan po ang ginawa natin noon. And meron pa rin po tayo hanggang ngayon isinasagawang pangangalap ng mga overproduction ng mga agricultural products. Hinahakot po yan ng ating kagawaran. Dinadala po sa ating mga kadiwa centers. Aside from yung sa iba't ibang mga local regional line agencies na siyang tumutulong upang ma-dispose po itong ating mga overproduced na mga agricultural products, Romel and Miss Elaine. Okay. Miss Elaine, meron ka pang karagdagang I think katanungan? okay na tayo lang kay Romel. Maraming salamat Sir Jonathan sa mga paliwanag po. And sana yung mga magsasaka natin dyan ma-asistihan man lang. At makabawi na rin sila sa lalong madaling panahon. Kasi kawawa talaga yung mga magsasaka. Okay. At saka yun po lagi po natin tatandaan na sa usapin po ng agrikultura, unang-una pong natin kailangan makuha na ng information ay yung ating mga provincial, municipal, and city agriculture's office sapagkat sila po yung tagapangasiwa po ng ating sektor. Andito po ang kagawaran para sumuporta po sa ating mga local government units and pati sa ating mga magsasaka. Okay, well said. Thank you, Sir Jonathan. Okay, so
Okay, maraming salamat Miss Elaine and maraming salamat Lakay Romel na himbag nga bigat si Dita po. Kasama kanya Mr. Jonathan Llanes po ang tagapagsalita ng Department of Agriculture sa Cordillera Administrative Region. Damdaming Bayan. Ang oras natin, 25 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik tayo makalipas ang papalastas na ito. Ang Pagyat, ganap ng 30 minutos makalipas ang alas 8 ng umaga. Ngayon ay Miyerkules. Uy, simbang baklaran tayo para sa mga devoto ng Baklaran na Church. At ngayon ay ika-17 na sa buwan ng Enero. Sa ngalan po ni Boss Deo Macalma, ito muna ang inyong lingkod, si Romel Fuertes, para sa programang Damdaming Bayan. At syempre kasama si Miss Elaine Ganda Hapit. Ayan Sister L! Hello po, Sister L. Si Sister nakita L mo kasi naman. ako. Kaya nga nakita mo naman ang build-up ko sa'yo, ha? Bakit? May ganda pa. Ganun na lang, ha? In return, ano naman? Grabe. Tingnan nyo, sa ere talaga ako sinising. Kaya nga Ganun po ito. Hindi, charot lang. Pero Lakay Romel, sa mga gusto po mag-Star City, meron pala Ayan. muna tayong public service Sige, announcement go ahead. ba? Good news yan, ha? Good news yan. Oo, Sige. Hindi to masyadong good news, pero bakit? hindi, ano lang naman to, normal na announcement. Dahil para po dun sa mga gustong mag-Star City, ang Star City po ay sarado ng Monday to Wednesday. Ayan. At bukas po ang Star City tuwing Thursday hanggang Friday ng 2 p.m. hanggang 10 p.m. At tuwing Saturday naman po ay 1 p.m. hanggang 10 p.m. Ayan, marami kasing nag-i-inquire. Maraming sabik na magpunta sa Star City. Yes, at baka kasi Lakay Romel may biglang magpunta ngayon. Wednesday pa lang po. Sarado pa lang po yan ngayon. Pero bukas po ay bukas na po yan. So pwede na po kayong magpatsubi mo bukas. Ayan. Pakiulit mo nga ulit. Ayan. Uulitin natin for the second time around once more. Ayan, pag Monday to Wednesday po, sarado ang Star City. At bukas po yan tuwing Thursday, Friday, ang schedule po ay 2 p.m. hanggang 10 p.m. At tuwing Saturday at Sunday naman po ay 1 p.m. hanggang 10 p.m. Ayan. Malinaw po yan kasi marami kasi ang talagang gustong-gusto mag-Star City. Yes. Lalo na ngayong papalapit na summer. Ay, nako. Siguradong malakas na naman ang Star City. Ang pinamumunuan nila kay Mayor Deo Macalma. Ang mayor na walang katalo-talo. Ang mayor undisputed. na ang termino ay wala po yung pag-i-end. Kumbaga sa kanin unli. Unli term. Unli term. Ayan. Uy, pero kanina nakalulungkot talaga yung binanggit ni Mr. Jonathan Llanes. Yung mga magsasaka talaga masakit. Alam mo, masalimuot Lakay Romel. Syempre, ako bilang ang aking pinanggalingan naman talaga ay pagsasaka. Ang pangunahing pinagkakakitaan ay pagsasaka. Napakasakit na actually yung doon sa lugar namin, Lakay Romel, ang problema doon ang mga produkto namin ay halos hindi naman nabibili. Hindi naman nabibili, tapos wala. So ang nangyayari, hihingi na lang. Hingian na lang ng kapitbahay. Sa ibang pagkakataon, masakit man sa damdamin ng mga magsasaka, ibinebenta ng palugi. Kaysa naman sa mabulok. Yun, totoo ka dyan. Hindi ba? At ang nagpepiesta naman, on the other hand, ay itong mga negosyante na swapang. Mga mukhang pera nanggigigil ako tapos mapagsamantala. Tapos yung mga consumer, yun yung sasalo ng burden. Sumasalo ng dagok. Yes. Habang itong mga pambihirang negosyante ng ito, nagpapakasasa sa malaking kita. Tubong lugaw yung mga yan, mga mapagsamantala. Wala namang problema kung kumita di ba? Sabi nga sa negosyo yan sa business to gain profit. Yes. Pero wag naman yung sobra. Yung ROI nyo hindi lang naman doble, triple. Yung minsan hindi pa triple, sobra-sobra pa talaga. Tama. Moderate the greed. Sabi nga. Anyway, Sister L, may pag-ulat tayo
sitwasyon sa northbound ng NLEX. Aba, kumusta kaya ang kalagayan ng trapiko dyan ngayon, Lakay Romel? Kasi bago natin puntahan si Edwin, mabanggit lang muna natin doon sa ating mga viewers at listeners, yung kilos protesta ng grupong Manibela at Piston, inabot ng madaling araw. Kahapon. Bukan mo yan kanina. Kagabi, diba? Dahil nga po dito sa, hindi naman sila, kumbaga kontra, pero meron lang po talaga sila mga hinaing na kailangan mapakinggan pagdating sa PUV Modernization Program. Sige, mamaya at balikan natin ang topic na yan. Ano? Pero in the meantime, papasukin muna natin si Edwin Duque. Aba, 2 oras na rumahigit. Ang mabigat na trapiko. Naku, yung mga naiihi dyan, NLEX. Sige, Edwin Duque. Ibalita mo yan. Edwin, magandang umaga. Kuya Romel, Miss Elaine, ito yung northbound na kapag galing papunta ka nga Balintawak, galing ka sa bahagi ng norte, ay nakaranas na mabigat na dami ng trapiko mula pa kaninang alas 6 ng umaga. Pero ang pagdating sa Bonifacio ay maluwag naman. Ang nakita natin naging bottleneck ng traffic ngayon, yung pakanan paakyat ng southbound naman ng EDSA going to Cubao. Pag sa lapas ng Balintawak, medyo lumuluwag na, bumabagal lang dito sa pakyat. Kaya yung bagal ng dali na trapiko, apektado. Yung papasok ng Balintawak, kung makikita mo doon sa video yung pinapakita, napakalayo ng mga natatraffic. Isa pa yung pakanan naman, papunta ng EDSA to Caloocan City. Nagmamando naman ng trapiko ang MMDA dito sa may bahagi ng Balintawak. Dahil sa volume ng mga sasakyan mula pa kaninang umaga, kaya medyo mabigat yung dali na trapiko. Bahagya rin mabagal papasok ng Caloocan sa EDSA dahil pagsapit ng Caloocan Circle, pagkanan ng MacArthur Highway, ay bumabagal din yung dali ng trapiko. Yan ting update mula pa rin dito sa boundary ng Quezon City at Caloocan. Ako pa rin sa Response 3, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming. Maraming salamat, Edwin Duque. Miss Elaine, ano yung binabanggit mo kanina? Yung kilos protesta? Ng mga miyembro ng Piston at Manibela. Ano ba nangyari kagabi? Anong oras sila natapos? Ay, madaling araw na, Lakay Romel, sila natapos. Kung maalala mo kahapon, binara talaga. Talagang bumara talaga sa kalsada yung mga jeep ng ating mga tsuper, lalo na nitong mga miyembro ng Manibela at Piston dyan sa may bahagi ng Welcome Rotonda. Dahil marami nga silang mga hinaing, lalo na pagdating dito sa consolidation na kanilang PUV modernization. Yes, na kanilang sinasabi na yung iba sa kanila talagang hindi nagmiyembro, Lakay Romel, dahil may mga kino-question sila at may gusto silang malinawan. Pero ito, Lakay Romel, bagamat inabot sila ng madaling araw kanina, magkakasa daw ulit ng kilos protesta. Sa mga susunod na araw dahil sila ay mukhang hindi talaga sila patitinag. Sabi ng kanilang presidente na si Mar Balvena itong Manibela, hindi sila titigil hanggat walang inilalatag na win-win solution ang pamahalaan. Pero kahapon walang transport strike pero may transport caravan. Ayun. Ay sa isang banda mas okay na 'yon. Ay kaysa naman maperwisyo yung mga commuter. Di mas mainam na yung ganyan. Pero nagdulot pa rin ng matinding traffic. Yun nga lang, talagang hindi maiwasan yung ganyang epekto. Wala namang problema kung magsagawa ng kilos protesta. Kasama yan sa diwa ng demokrasya. Totoo naman. Ang kanila lang kasi, Lakay Romel, gusto lang naman daw nila na itong programang ito ng gobyerno ay magbigay ng opsyon sa kanila kung paano magiging mas magaan para sa ating mga tsuper at iba pang operators pagdating sa modernisasyon nitong sektor ng transportasyon. Pero not to the extent na perwisyo yung mga commuter, di ba? Ibang usapan na yun. Ibang usapan na yun. Tulad nga ng binanggit ko kanina, nire-respeto natin yung mga ganyang kaparehong hakbang. Provided na hindi sila makakapinsala sa iba. At saka alam mo, isa pa, yung mga gusto namang, yung mga ayaw namang lumahok sa kanilang ipinaglalaban. Wag naman sana natin puwersahin na sumama. Yes, wag naman sana harangin. Wag harangin. Worse, yung iba binubutas pa yung gulong. Yun yung problema. Hinaharas. Kinukuha yung signboard. Kinukuha yung signboard para hindi makabiyahe. Wag naman ganun. Kawawa din naman yung mga driver na
gusto lamang ay maitawid yung gutom ng kanilang pamilya sa isang araw. Anyway, nasa linya ng komunikasyon si Modi Floranda, ang National President ng grupong Piston. Magandang umaga, Kamodi. Magandang umaga po sa inyong dalawa at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Good morning po, Kamodi, at welcome po Morning dito sa po. Damdaming Bayan. Sa itinatakbo ng sitwasyon, Kamodi, wala na talagang atrasan itong PUB modernization program. Sa inyong panig, meron pa ba kayong inaasahan na tsansa na kahit papaano, kung hindi man matupad yung inyong ipinaglalaban na kontrahin ang programa, kahit papaano magkaroon ng modification? Sa atin ay tuloy-tuloy tayong umaasa na magkaroon ng pagbabago yung desisyon ng LTFRB at DOTR, siyempre ng ating administrasyon ni BBM, na sana makita niya yung kahalagahan ng sektor ng public transport. Paano nga po kung talagang, let's say talagang moot and academic na, kumbaga wala na talagang atrasan at execution na lamang or implementation na lamang ang hinihintay, ano pong inyong gagawin? Tayo ay tuloy-tuloy po tayong maglulunsad ng iba't ibang mga protesta at pwede pa naman tayong umanuso sa pinunligal yung programa, no? Dahil mismo yung ating mga sinatawan sa loob ng Kongreso ay kino-question nila yung programa ng modernization program. At batay nga sa nakaraang hearing sa Kongreso ay maraming tanong ang mga congressman na hindi nasagot ang mga ahensya ng gobyerno katulad ng DOT at ng LTFRB. Kaya't sinasabi nga ng ating mga congressman ay bakit patuloy nilang itinutulak yung sa pinang modernization na wala namang masusing pag-aaral dito sa programang ito. Israel. Kamodi, paano po ba yan? Marami naman po sa ating mga kasamahan na ang, kumbaga, nagpa-consolidate. Sa hanay po ng Piston, may mga miyembro po ba kayo na pumasok na sa kooperatiba? At as of now po, just in case po talagang hindi po kayo sumali or hindi magpa-consolidate, ilan po sa inyo pong hanay ang mawawala ng hanap buhay kapag po na umabot na tayo sa deadline nitong consolidation? Ilang porsyento po sa hanay ng Piston ang nagpa-consolidate na dito sa programa? Merong mga mangilan-ngilan na mga operator na nag-consolidate pero hindi pa ito doon sa layunin na para pumasok sa corporation, na pumasok sa kooperatiba, kundi nag-apply lamang sila bilang doon sa sinasabi nga yung pinapipirmahan ng LTFRB na undertaking na itong December, ay talagang pinuntahan nila yung mga terminal at pinapirma nila ng undertaking yung mga operator. Pero hindi sa layunin ng mga operator na ito ay para pumasok sa programa ng modernization program. Okay, so Kamodi, kung kayo ang tatanungin naman ng gobyerno, ano naman ang nakikita nyong alternatibong option dito sa PUB modernization? Sa atin po, yes, malinaw yung ating posisyon. Wala naman tayong problema doon sa pinambalangkas ng modernization. Ang mas ang sinalabahan natin dito, yung maling pamamaraan ng pagmumodernize. Dahil kung ang layunin lamang talaga ng gobyerno ay para ayusin yung ating public transport. Ang sabi nga natin, bakit kailangan natin magbuo ng corporation? Bakit kailangan natin magbuo ng kooperatiba? Bakit hindi kilalanin ng LTFRB, ng DOT at ng gobyerno yung mismong mga association na kung saan ay part ito ng consolidation? Yung mga operator ay nagsama-sama sa isang association. Bakit kailangan namin pumasok sa andanan ng consolidation sa ilalim po ng modernization? Sa atin ay ito ay malinaw na inilalatag natin sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Pero ang nagiging malaking problema, hindi pinakikinggan naman ng DOTR, ng LTFRB. Sa dami na nating mga dialogue na hinarap sa dalawang ahensyang ito, ay ang sinasagot sa atin ay masusing pag-aaralan nila, pero tuloy-tuloy naman nilang sinutulak yung gusto nilang balangkas ng modernization. Kamodi, ito tuloy-tuloy ang inyo pong pakikibaka para pumapakinggan ng gobyerno kahit paano ang hinaing ng inyo pong hanay. Pero dahil nga po dito sa wala ng atrasan itong modernization program na ito,
kumusta po? Ano po ang mayroon na po ba tayong ang inyo pong mga miyembro na pag-uusapan po ba ninyo? Ano ang gagawin ninyo just in case po mawalan po tayo ng trabaho, hindi na po makapamasada ang ating pong mga jeepney driver, hindi na po makapag-operate ang ating mga operator. Mayroon po ba tayong kumbaga plano, backup plan para hindi po tuluyang mawala ng hanap buhay itong ating pong mga kasamahan? Malinaw yung desisyon ng mga operator na talagang paninindigan nila na hindi sila papasok doon sa pinagprograma sapagkat tayo nilang mabaon sa utang, ano? Yun ang isang pinaka-ano nga nila. Kaya sabi nga natin, kung talagang seryoso ang gobyerno na ayusin lamang yung ating public transport, bakit hindi sa pamamagitan nga ng rehabilitation? Kung doon sa mga alternatibong kabuhayan, ay ang ating mga operator at mga driver ay nag-iisip din kung paano magiging alternatibo nilang kabuhayan. Hindi sila umaasa sa sinasabi ng LTFRB na tulong, na subsidiya o anuman, umaasa sila sa sarili nila. Okay. Ang sabi naman po ng paglilinaw ng LTFRB ay hindi naman daw po sosolohin ng driver yung pagbabayad nitong mga unit just in case po mag-start na po yung operator ay mag-start na po ng kumuha ng mga unit, ito pong mga bago na natin ng mga jeepney. Hindi naman daw po sosolohin ng ating mga driver yung pagbabayad. Ano po ang inyong reaction dito? Kumbaga magkakaroon ng share ang gobyerno. Ang isang malaking problema yung sinasabi nilang 280,000, hindi ito subsidized ng government, kundi ito yung unang porsyento lamang ng interest ng ilusyon sa bangko. Kaya't hinahanap natin sinasabi nilang tulong ng gobyerno eh. Dahil nung pinag-aralan natin ito, ay part ito ng interest ng ilulun sa bangko. At siyempre sa bahagi po natin, yung sinasabi nila na hindi naman mahirapan ng mga operator, sa ngayon pa lamang ay malinaw yung nagsalita sa Kongreso ng hearing na sumunod sila sa andanan ng modernization, bumili sila ng mga unit at pinasok nila sa kooperatiba. Ay nung kinukuha na po nila yung kanilang mga unit, ang sabi sa kanila ng kooperatiba, hindi mo pwedeng kunin yung mga unit nyo dahil hindi yan sa inyo. Ito ay para sa kooperatiba dahil hindi nakapangalan sa inyo. At isa ngayon ay sila pa yung kinasuhan ng 38 counts ng carnapping. Kaya't maraming lumalapit po sa atin na managkorpo, pumasok sa kooperatiba, pumasok po sa corporation na ngayon ay dumadaing. Halimbawa, yung sinasabi nga po natin sa Antipulo na biyaheng Mega Mall. Sila ay mga lehitimong operator, pumasok sila sa kooperatiba. Ngayon, ano po nangyari? Tinanggal sila bilang membro at bilang pamunuan ng kooperatiba. Kaya maraming dapat ipaliwanag. At ito naman ay natalakay ng hearing sa Kongreso na sa atin po ay tayo ay bukas daw sa pinang kooperatiba kung ito yung as-is kooperatiba. Ibig sabihin yan, dapat hindi siya monopolyado ng isang tao lamang. Dapat ang kooperatiba ay pag-aari pa rin po ng mga individual na mga operator. Hindi siya konsorsyon o hindi siya monopolyo. Of course, Kamodi, dapat din nating irespeto. Yun ang mga naging desisyon ng iba yung mga kasamahan sa grupo na magpa-consolidate dito sa PUB modernization. Pero dyan sa inyong hanay, sa grupong Piston at Manibela, hindi nyo ba ikinukonsider yung sitwasyon na bigyan muna ng pagkakataon ng gobyerno na masubukan itong PUB modernization program? For example, bigyan ng 3 buwan na grace period. So that malaman natin kung meron ba talagang sapat na dahilan para gawin ng gobyerno ang ganitong hakbang? Sa atin naman ay hindi po natin pinipilit yung ating mga operator. At hindi naman natin sinasabing huwag silang pumasok, sarili po nilang desisyon dahil yan ay kanilang kabuhayan. Tama. Siyempre sila naman yung mawawala ng kabuhayan. That's it, ano? At pero sa atin, lininin na natin ano yung magiging epekto. Yun lang naman yung tungkulin po natin at sila pa rin na mag-decide kung papasok sila o hindi sila papasok sa corporation o sa kooperatiba. Maraming salamat ka Moby Floranda ng grupong Piston. Kamodi, Go ahead. kailan po ang habol ko lang, kailan ang susunod ninyong transport strike or kung ano man po ang caravan? Kailan po magkakasaulit ang inyong grupo? Bago matapos itong buwan ay magkakaroon po ng isang nationwide na pagkilos.
Bago Nationwide. matapos ang buwang ito ay magkakasa kayo ng panibagong nationwide. Ano po ito? Nationwide. Transport strike or transport caravan? Iba't ibang anyong protesta po. Sige po. Okay, maraming salamat. Thank you po, Kamodi. Sister L, si Kamodi Salamat po, Floranda, salamat po. ng National President ng grupong Piston. Damdamin Bayan. Oras sa udyat, ganap ng alas 8:48 ng umaga. Babalik tayo makalipas ang patalastas na ito. Birthday muna. Happy 100, ba talaga? 107th birthday? Ha? Uy. Sino yan? Kay James Gordon Sr. Kaano-ano kaya ito ni tatay ba ito ni dating Senador Dick Gordon? Tama ba ako? Happy 100. Ayun, tatay ni dating Senador Dick Gordon. Happy 107th birthday, James Gordon Sr. Ngayong araw, ang first elected mayor ng Olongapo City at founding father ng syudad. Ang pagbati mula kay Mike Pusing. Ayun. At batiin ko lang nanonood sa atin. Aba naman, ang kaka-retire lang sa LTO na si Tata Al Villanueva. Aba, nag-retiro na ba Sir si Al, Tata Al? belated happy birthday niya kahapon. Nag-retiro na ba Romel. si At, Tata Al Villanueva? watching from home na daw siya ngayon. Ayun, Dati nanonood sa opisina, ngayon sa bahay na. Kaya, ayan. Happy Enjoy, retirement. and enjoy your retirement. Yes, enjoy mo yan, Alam mo, Sir isa Al. sa pinakamakulay na bahagi ng buhay ang pagre-retiro sa trabaho. Kumbaga, magbabalik tanaw ka hindi ba? Tsaka, parang nakakamiss yung gano'n. Yung Oo. papasok ka, diba? Tama. Yung Yung daily routine mo, hahanap-hanapin mo yan. pero kailangan i-enjoy yan ni Sir Tama. Al. Sa isang banda, it's about time naman na ika nga samantalahin mo yung pagkakataon na Reward ikaw naman yourself. Reward yourself. Yes. Kumbaga yan yung pagkakataon na bigyan mo naman ng break yung sarili Yung mo. sarili mo. After napakahabang panahon Halos buong buhay mo, ginugol mo sa pagtatrabaho. Ilang taon ba sa LTO si Tata Al? Hindi ko lang naitanong kung ilang taon siya. Pero of course, aside from that, baka may iba pa siya mga naging work. Diba? Tama. At saka ang isa pang dapat tanongin dyan, magkano kaya nakuha naman ni Tata Al na retirement? Aba, LTO yan. Tata Al. Magkano ba daw yung... ikaw talaga, yun talaga. Baka naman. Tata Al. Baka naman. Sabi nga, dapat ni Tata Al, dapat ikaw nagbibigay sa akin ng papizza man lang. Ang sinasabi ng iba, alam mo, Sister L, pagka ganyan na nagre-retiro from the government, malaki yung nakakuha niyan. Malaki ang retirement pay niyan. At least may enjoy niya. Gamitin mo sa pagta-travel. Diba? Travel. Ngayon ang tamang panahon para yung sarili mo naman ang bigyan mo ng atensyon. Yes, At sa lahat ng mga nagre-retiro at magre-retiro ngayong taon, ayan, good luck sa inyong lahat. Gusto ko yung good, parang yung good luck sa inyong lahat. Pero shout out ko muna kay Romel, nakatutok sa atin palagi ito. Si KS Bartolome, sabi ba naman niya, ang mura daw ng gulay sa Baguio, pero at halos ipamigay na. Ayan, malulula daw tayo sa mahal kapag nandito na, pero pag doon sa Baguio, murang-mura. Yan ang mapait na katotohanan na dapat natin tanggapin. Na ang halaga doon sa Dulong Hilaga ay napakababa. Pero pagdating dito sa baba dito sa Metro Manila, ay mapapakamot ka na lang ng ulo. Samantala, ready na ba mag-report yung ating mga kasamahan sa labas ng impilan? Go ahead. Puntahan natin ang update mula kay Val Tuloy. Magpinsan kasi ito, Pares Gonzales. Mula kay Boy Gonzales, naku naman, 5 milyong pisong halaga ng smuggled agricultural products. Ito yung sinasabi natin, Lakay Romel, pinag-uusapan natin ng agrikultura, tas ngayon may smuggled na naman. Nadiskubre ng customs sa operasyon sa operasyon dyan sa may NBI. Kasama ang customs at ang NBI dyan sa may Divisoria. Alamin natin ang update mula kay RH29 Boy Gonzales. Boy, ano-ano mga produkto yan? Boy, magandang umaga. Boy Gonzales.
Alam mo, yan pa isang problema natin talaga, yung smuggling na yan. Talagang bakit Bakit hindi natin... matapos-tapos ang smuggling dito Tapos-tapos na yan. sa atin? Diyos me, yung Ha? marimar talaga. Habang ang mga magsasaka natin umiiyak, Totoo. isa pa sa nagpepiesta itong mga smuggler na to. Biruin mo, kukompetisyonin na naman yung mga sariling ani ng mga magsasaka. Eto na si Boy Gonzales. Boy, Magandang umaga. Boy! Good morning, Romel. Elaine, pinadyak na ng Bureau of Customs at NBI ang tatlong warehouse o bodega sa Divisoria, Binondo side, pagkaraan madiscovering nag-i-impact ng mga smuggled na agricultural product sa bisa ng letter of authority. Nagsagawa ng operasyon sa gabi. Bandang alas 8, ang mga tauhan ng Customs at NBI sa mga bodega dito sa Santo Cristo at Elcano. Na-discover nila na tayang 5 million pisong halaga ng imported na agricultural product na kabilang itong gulay, tulad ng broccoli, bell pepper, kamote, bawang at mga prutas. Ang ayon sa BOC, ang pagkaka-discover sa inainalang smuggled na produkto ay matapos may magreklamo ang ilang magsasaka na naglipara sa bodega sa Binondo sa Divisoria ang mga imported and smuggled na agricultural product. Nagsagawa naman ang surveillance case build-up at test by ang intelligence ng Customs sa mga naturang bodega. Doon nila napatunayan na naka-impact na ang mga gulay at prutas. Hindi mo na kinumpis ka mga nakitang gulay at prutas at binigyan ng 15 araw na palugit ang mga may-ari ng bodega na magsumite ng mga dokumento na magpapatunay na hindi smuggle at lehitimo ang kanilang produkto. Kung mabibigo ay sisilbihan ng warrant of seizure ang detention ng mga establishmento at ang may-ari ay ng mga gulay. Kakasuhan naman ng paglabag sa Customs, Modernization at Tariff Act at Anti-Smuggling Law ang mga may-ari ng natura mga warehouse. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Boy, isang tanong lang. Paano i-dispose yan yung mga smuggled item na yan? Yan ba pamimigay o papaano? Hindi mo na kinumpisa. Romel, binigyan pa sila ng 15 days. Kapag hindi sila nakapagbigay ng comment o nakapagbigay ng mga dokumento na hindi smuggled ng kanilang mga gulay at prutas, saka sisilbihan ng warrant. Ayun. In other words, bibigyan pa sila ng sapat na palugid para magpaliwanag at patunayan na hindi smuggled yung kanilang mga gulay. Pero sa ngayon, nakita ko nga nakapadlock na yung mga bodega na nirate o sinalakay ng mga tawan ng Bureau of Customs. Hindi ba mabubulok yan, Boy? Kasi 15 days pang mananatiling naka-hold yan eh. Hindi ba yan mabubulok? Hindi pa. Kano yan eh. Pagkaganyan, yung mga bodega, halimbawa, mga smuggled, kinukumpis ka nila yan. Pagkaramihan, wala yung may-ari. Pagharap nila reklamo ng itong mga may-ari ng karamihan ay mga Filipino Chinese. Ang gagawin nila dyan, ipagharap nila ng kaso yan sa tanggapan ng DOJ. Ayun. At karaniwan ba, Boy, tinatanong ng ating mga listener, karaniwan, ano ba ang ginagawa? Halimbawa, may nasabat na smuggled item, katulad niyang gulay o prutas. Ano ang karaniwang ginagawa? Paano nila dinidispose yan? Maglalabas sila ng warrant of seizure and detention. PSK nila yung mga sinasabing smuggled. At pagka na-confiscate, magharap nila ng reklamo yung mga may-ari ng bodega kapag kasi wala na ipakita dokumento na napapatunay. Kasi pagka-smuggled, wala mga dokumento. So ano nga ang gagawin, Boy? Boy, ano gagawin sa mga nakumpiska? Yan ba susunugin o ipamimigay? Minsan kasi ganyan, di ba? Ipinamimigay sa mga kawang gawa. Ano yan ang alam ko dyan, hindi muna abang dinidinig yung kaso,
pag-uusapan niya ng korte kung na dapat ng confiscation o ipamigay yung mga nakukuha mga produkto. Okay, maraming salamat Boy Gonzales mula sa siyudad ng Maynila. Damdamin Bayan. Eto tulad nga ng binanggit mo, ang tanong ng bawat isa sa atin, bakit hindi masupil-supil yung smuggling na yan, ha? Alam na, hanggang saan ba ang connection yan? Hindi ba? Paulit-ulit lang Alam mo kasi kay Romel, ang hirap ng mayroong mga gusto pa rin talagang sumusweldo na, gusto pa pang sumahod. Ayun ang pinakamatindi sa lahat. Hindi ba kayo nakokonsensya niyan? Oo nga, di ba? Habang kayo nagpapakasasa, napakaraming Pilipino ang naghihirap. Ayan. Ang sinasabi meron daw oversupply. Sige, granted na may oversupply ng gulay. Tapos papasukan mo pa ng mga smuggled items. Ano na ang mangyayari? May oversupply tayo pero ginto yung presyo. Hindi, diba? Isa pa, Sister L, sasabayan mo pa ng smuggling. Ano na ang mangyayari sa merkado? Wala na. Hindi ba? Yung sariling ani ng mga magsasaka, kukompetisyonin mo pa. At ang masakit dito, kay Romel, minsan, mas napaprioritize pa ng consumers itong mga imported. Siyempre, sapagkat ibebenta yan na mas mababa alam mo naman ang mentality natin mga Pilipino. Naku, imported ito. Okay to, mas okay to sa local products. Diba? Kasi ang Pinoy meron talagang mindset na pag imported, iba ang iba ang notion sa imported. Bago iba, Pinoy muna, di ba? Yung parang Filipino first policy, di ba? Dapat buhayin yan, ha? Samantala, balikan natin. Meron palang pagulat si Edniel Parosa. Ito naman, Department of National Defense, mag-iigpit sa operational security, pinalalakas ang cyber defense ng bansa ayon sa kalihim ng DND Secretary Teodoro. Ibalita mo yan, RH number 52, Edniel Parosa mula sa Campo Aguinaldo. Edniel, good morning. Good morning, Romel at Sister L. Mas nagihigpit na sa operational security ang Department of National Defense kasabay ng pagpapalakas nito sa cybersecurity infrastructure ng bansa. Iyan ang ibinunyag ni Secretary Gilbert Teodoro sa harap ng iba't ibang bantang pansiguridad ng Pilipinas na kinabibilangan ng hacking sa mga cyber domain ng pamahalaan. Halimbawa, sa isang konferensya sa Manila Polo Club, sinabi ni Teodoro na nagtatransition na ang DND sa mas mahigpit na security mula sa individual aspect hanggang sa facility security at digital hygiene. Binigyan din ng kalihim ang panganib sa cyberspace kaya kailangan ang mas stricto manong operational security kahit kasabay naman ito ang pag-promote ng ating gobyerno sa transparency lalo na sa acquisition at kooperasyon nito sa ibang bansa. Kaugnay niyan, ipinahayag ni Teodoro na binabago na rin ng DND ang recruitment process nito sa mga tauhan ng kagawaran. Matatandaan sa bahagi ng Armed Forces of the Philippines, binanggit ni Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Nagagawa ang hanay ng Cyber Command bukod pa sa main services ng kasundaluhan na Army, Navy at Air Force. Kamakailan din, itinalaga ng AFP ang unang babaeng spokesperson sa katauhan ni Colonel Francel Padilla na isang kilalang cyber security expert. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin. Maraming salamat, Mr. Edniel Parosa. Lakay Romel, bago pala tayo muna, i-shout out natin dahil meron tayong very, very short time na mag-shout out. Shout out sa lahat naman ng katutok sa ating YouTube channel. Aba, may komento kasi dito, Lakay Romel. Magandang umaga sa inyo. Mitch Seya, mas mura kasi. Saan ka pa? Di sa mura. Ayun. Yung tinutukoy na yung binabanggit natin na talagang imported. Mapapamura ka na lang. Sa halaga. Mapapamura ka sa mahal. Di ba meron ganong wag na nga lang. 5 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Makalma, pagtiyagaan nyo muna ang inyong abang lingkod si Romel Fuertes. Ngayon ay Miyerkules, ika-17 po tayo sa buwan ng Enero. Happy listening kay paring Ogie Sombilla. Paring Ogie Sombilla, magandang umaga sa iyo. Ganyan din
si Lakay Ben Macaranas. Ayan, good morning sa iyo, Lakay. Sister El? Good morning sa lahat ng mga nakatutok sa ating YouTube channel. Live po tayo sa DZRH News Television. Ganun po sa ating social media account sa Facebook na DZRH News. And of course, sa DZRH News Television via cable channels nationwide po yan. At of course, sa inyo pong mga radyo via 666 kHz. Isang magandang umaga pala kay Robert sa mga kababayan ko. Diyos marhay na aga sa Indugabos dyan sa Huvillar, Albay. Ayun, good morning po sa inyong lahat. At hello sa nanay ko, number one Nanay, number good one morning. listener natin yan. Ayan. Hi Mama Yoli, love you Ma. Ayan. Sana wala Hi, Mami. Hi, Mami. Sana Good wala masyadong morning. nangungutang sa tindahan. Mahirap kumita ng pera. Yun naman pala ang sabi ng Senado, wala raw gagalawin na political provision. Wala. Just in case, wala na talagang atrasan ang pag-amyenda sa saligang batas. Daming Tanungin bayan. nga natin yung mga kababayan natin. Kayo ba ay kumbensido doon sa commitment ng mga mambabatas, mga pinagpipitagan nating senador at kongresista na kapag naamyendahan na ang konstitusyon, ang babaguhin o amyendahan lamang ay yung economic provision. Yun lamang provision Naniniwala na ba kayo? direkta sa sikmura ng taong bayan. Syempre, economic provision. Yes. Kabuhayan. May kinalaman yan tungkol sa ating kabuhayan, sa ekonomiya ng bansa na malaki ang magiging epekto sa bawat Pilipino. Kaya naman sa ating mga viewers, listeners, magkomento po kayo sa ating social media accounts at babasahin natin ang inyong mga reaksyon na maya-maya. So, kayo ba ay naniniwala na walang ibang gagalawin? Ayan. Kundi ang economic provision lamang. No more, no less. Yes. Ayan. Kayo po, sa tingin ninyo. Ang pangamba ng mga kritiko, pagka binuklat mo ang saligang batas, nako, open na yan sa lahat. Yes. Open na yan sa lahat. Kumbaga, hindi mawawala yung posibilidad na maging yung ibang provision ay masuri na rin. Yes. Ayan ang pangamba. Yun yung pangamba ng karamihan ng ating mga kababayan. Kasi baka ngayon, as of now, ang sinasabi nila, hindi, ito lang. Huwag kayong mabahala. Oo. Huwag kayong mag-alala. Susunod na yung hindi. Charot lang. Huwag naman. Sige. To be specific, ang pinangangambahan ng mga tutol ay baka pati itong issue sa term limits. Yes. Na mga halal na opisyal ay magalaw din. Kumbaga, ma-extend yung kanilang termino ng panunungkulan. At ito pa, baka mamaya madagdagan pa yung seats. Ay, yung pa isa. Malay nyo na biglang maisipan ng mga honorable congressmen at senators. Bakit hindi natin baguhin ang forma ng gobyerno? Yun ang masaklap. Hindi ba? Alam natin may mga nagsusulong yan kay Romel. Especially, ang mga nagsusulong yan, Sister El, yun talaga makikinabang. Yes. Yung may mga, huwag na tayo magpaka-hipokrita. Yun naman talaga. Susulong mo ba kung wala ka mapapala? Tama. Sabi ko In particular, yung mga nag-aambisyon, halimbawa lang, ito binabanggit natin lahat ng posibilidad pwede mangyari ito po ay sapagkat bubuksan natin ang saligang batas and therefore, yung ibang mga provision dyan, imposible namang hindi masilip. Yes, bakit hindi mo pa mabubulat lahat? Binuksan mo na. Bukas na. Bukas na. Kumbaga, andyan ilang mabubulag-bulagan, gaano katagal ang aabutin para matapos yung amyenda na yan. Siyempre, hindi mawawala yung mga agam-agam na baka pag yan ay binulat-lat mo, total, andyan na. Yung ibang provision baka pwede nating, alam mo na yung ibang mambabatas natin. Kung ito ay makakabuti sa aking interes, bakit hindi? Hindi ba? Yung halimbawa lang, mapalitan ng forma ng gobyerno. Forma. Siyempre, ang unang magsusulong niyan, halimbawang maging parliamentary tayo, ay yung uupo na punong ministro. Unang-una. Sino ba ang gusto mo? Wala ako sinabi, Sister El. Ikaw talaga, Etong binabanggit natin, ito yung mga possible scenario na maaaring mangyari just in case na sino ba ang may ambisyon? Lakay Romel?
Tanong natin sa bubwit nila kay. Ako, meron ako naiisip eh. Ay, tayo naman na yung talagang mayroong... Your guess is as good as mine. Sino ba ang maingay? Sino ba ang maingay dyan? Sino Sino ba ba ang talagang gigil na gigil? Gigil na gigil. Na maamyandahan ang saligang batas. Wala po kaming pinapangalanan, pero kayo na po ang bahala kung sino po ang sa tingin ninyo. Pero ito po ay aming opinion. Oo, bahala kayo kung kayo ay maniwala o hindi. Pero ito po ay ang ang dinidiscuss lang namin nila kay Romel dito, yun pong mga posibilidad na mangyari in the At future. Isa pang tanong, talaga bang napapanahon na amyendahan ang saligang batas? Oy, that's the question. Di ba? Napapanahon. Napapanahon. Is there ayoko na magsalita. May mga vested interest kasi mga tao. Kaya nga. Ayun yung problema. Mismong si if I may recall, mismong si Senator Amy Marcos, si Super Ate. Aba siya nga mismo, presidente. umaalma siya dito, kay Romel. Ang sabi ng Super Ate, kung si Pangulong Bongbong Marcos ang tatanungin, ayaw niya na maamyendahan ang saligang batas. Ang binabanggit ni Senator Amy, mas tutukan natin ng pansin yung mga problema na dapat nang resolbahin sa halip na amyendahan ang saligang batas. On the other hand, doon naman sa mga nagsusulong, baka naman sabihin nila puro kayo kontra, puro kayo tutol. Ang binabanggit naman ng mga nagsusulong na mamyandahan ng saligang batas ay mabago po yung provision sa ekonomiya at kabilang dyan yung restriction sa pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Ang binabanggit ng mga pro-chacha Solon, baka it's about time naluwagan natin ng konti yung mga patakaran. Gawin nating simple yung mga patakaran para nang sa ganoon ay mas maluwag ang pagpasok ng mga dayuhang investor sa ating bansa. Ang masaklap lang dyan kay Romel, paano? Alimbawa, niluwagan natin di free na sila to buy mga lupa, kung ano-ano pwede nilang bilhin. Free to enter the market. Yes. Ayan. Paano na yan kay Romel kung mas marami na sa mga dayuhan ang nagmamay-ari Ayan. kaysa sa isang totoong Pilipino? Tama. Ano ang gagawin natin? At isa pa, baka naman pagka niluwagan natin ang merkado para sa mga dayuhang investor, ang mag-suffer naman yung mga local investor, yung mga negosyanteng Pinoy. Kasi magkakaroon ng kompetisyon yan mas maraming pera kay Romel, di hamak. Sa negosyo, kung sino yung mahaba ang PC, yun yung nagsusurvive. Yes. Survival of the fittest ang labanan sa negosyo. Ang tanong dyan, kakayanin ba ng isang negosyanteng Pilipino na makipagsabayan sa mga dayuhang mga negosyante na alam naman natin hindi yan basta-basta papasok ng walang malaking pera kay Romel. Aminin natin at hindi. Syempre pagka pumasok yung mga dayuhang investor na yan, ang kapital niyan, hindi biro. Yes. Di ba? Mag-invest ka ba ng putyo-putyo ka lang? Tama. Hindi at naman. ang magsasuffer niyan ay yung mga lokal na produkto natin. Kasi magkakaroon ng mas matinding kompetisyon. Oo. Ang napaprioritize pa naman sa atin yung imported. Mentality natin mga Pilipino. Di ba? Basta imported, number one. Number one. Wag naman ganun. Wag naman sana. Oras natin, meron tayong 18 minutos. Makalipas ang alas 9 ng umaga. Sige, shoutout ko pala dito basahin mo kay yung Romel, mga nagpaabot ng opinion. Pero i-shoutout muna natin ang Team Lapid na nakatutok sa DZRH. Aba naman, isang magandang umaga sa mga staff ni Senator Lito Lapid at kay Sir Florante Rosales. Florante Rosales, magandang umaga sa iyo. Inyo na nakatutok sa atin. Aba dito, sabi dito ni Hill Garcia sa ating YouTube channel. Maniniwala pa ba tayo sa mga politiko? Walang magbabago. Sila ang dahilan ng kahirapan ng bansa. Kayang-kaya kasi tayong bulahin ng mga yan. Ang susunod kong tanong naman dyan, sige, granted for the sake of argument, na meron talaga mga politiko na sa halip na maging solusyon, sila pa ang nagiging pabigat sa problema. Pero, on the other hand, dapat natin tanungin ang sarili natin, bakit nyo binoboto? Di ba? Bakit nyo sila binibigyan ng pagkakataon na makaupo sa pwesto? Siguro dapat tanungin natin ang sarili natin.
Nagreklamo tayo na reklamo. Binoto ko ba yung tamang tao? Tama. 'Di ba? Ah. Yung binoto ko ba ay talagang Karapat-dapat. Karapat-dapat, matino at ang Ah. interes lamang ay mapaganda ang ating bansa. Ngayon, nagre-reklamo tayo. Kung sa Yan bagay, kasi yung iba nadadala sa pera kung sa bagay, tama nga yung kasabihan na laging nasa huli ang pagsisisi. Ayan, alam mo, pagsisisi ka sa una. Bayan. Ang sabi naman ni Lorena Benito, ang dapat po siguro sa mga mambabatas na yan ay mga sarili nila muna ang baguhin. Mayaman ang Pilipinas, tama. Pero ang mga tiwali, ang mga politiko. Ayun Aray na. ko. Ikaw nga dyan na nakikinig na politiko ha. Ilapit-lapit mo nga yan. Yung tainga mo dyan. Ilapit-lapit mo yung tainga mo. Suksok mo nga yan dyan sa speaker. Ay, nako. Pero dito sa ating YouTube tuloy sa ating wait Sige. lang, nawawala yung ating Facebook Live. Ayan, napuntahan ko na. Sa ating namang Facebook Live, sabi ni, ito, Lakay Romel it's about time, sabi ni George Aquino. It's about time to amend the Constitution. 1987 pa yon, 2024 na ngayon. Ayun. Yun yung kanyang sinabi, Lakay Romel. Ang sabi naman ni Josefina Ramirez, pag minamalas-malas, di Ano ba yan? Maipagagamit, sirana. Ano yun? Ano yan? Ano daw yun? Loretta Benito, Ah. hindi na sila, katiwa-tiwala. Katiwa-tiwala. Oh. Sige, mamaya ituloy natin ang... Go mamaya, ahead. basahin natin yung inyo pang mga opinion, Pero in the meantime, papasukin muna natin ang report. Ayan, manggagaling sa SBMA, sa Subic. Uy, bago na ang kanilang pinuno, ha? Ito yung follow-up naman sa US fuel shipment mula Hawaii na dinala sa Subic. Oo nga, nagkaroon ng kontrobersiya yan. Oo. Sapagkat nabulaga na lang tayo na meron palang ganyang kalakalan. Meron palang pwede palang mag-angkat ang US ng fuel. Oo. Tsaka patungo sa magulat-gulat Subic. tayo, apakadami. Hindi lang basta-basta. Saan nyo gagamitin yan? Di ba? Oo. Ang buong detalye, balita mo yan kay Boss Ray Nadar ng RH number 45. Magandang umaga, Ray Nadar. Yeah, good morning Mel at Sister El. Alam mo, talagang toro follow-up ang ginawa ko rito sa SBMA. Gawa nga nitong very controversial na pagdating ng lapis mula sa Hawaii papunta rito sa Subic. Talagang tikom ang bibig ng mga taga rito at nakausap ko yung isang coordinator ng Balikatan. Sabi niya, actually sa kanyang pagkakalam, ang lahat ng mga gamit na gagamitin ng Amerika, particularly sa Balikatan exercises, mula noon at saka ngayong darating na Marso, ay properly coordinated ito sa Philippine government through US Embassy rito sa Pilipinas. Kaya ang sabi niya, ang isa pang nalalaman niya na kapag gagamitin sa mga military exercises ng military ng US at Pilipinas, usually lahat ng kanilang gamit ay exempted kapag ito ay doon in-unload sa EDCA site. Pero iba naman itong SBMA sapagkat hindi ito part ng EDCA site. Pero ang sabi naman niya, kung hindi naman dito sa SBMA, ito lang ang mayroong facility na magtanggap na mga katulad ng fuel na dala ng Amerikano. Dahil sa mga EDCA site naman, ay wala naman sila mga tipo katulad dito sa SBMA at kailangan merong special facility dahil sa nabanggit na kung gagamitin ito sa mga aircraft nila, yung mga fighter plane at sa mga helicopter, yung gasolina na gagamitin dito ay yung tinatawag na JP-8. Gamit ito ng mga fighter plane na mga kano. Sa madalit salita, Boss Ray, walang ibang ideal site na pag-iimbakan itong mga langis na dinala ng Amerika dyan sa Subic. Tama ba? Correct yan. Ayun. Walang iba. Oo. Hindi sa Subic lang. Subic lang. At ang sabi nitong in charge dito na sabi niya, wag mo na lang munang banggitin ang pangalan ko. Ito ay mayroong handler o broker
na sila na lahat ang umaasikaso tungkol sa mga regulasyon, policies, patakaran, pagbabayad ng anuman na dapat bayaran. Sapagkat ang mga broker o handler ng mga US accredited companies dito sa Pilipinas ay ina-accredit pa ito mismo doon sa Amerika through their embassy dito sa Pilipinas, at ito ay doon pa ina-aproba sa Pentagon, Amerika. Tama ba ako, Ray, na meron dapat singilin na buwis dyan sa naturang shipment na yan? Yun ang sinabi nga eh. Kung sa EDCA site i-unload, wala siyang buwis. Exempted siya sa buwis. Nakapaloob daw yan sa agreement Ayun. ng Pilipinas at Amerika. Pero kapag in-unload, katulad dito sa SBMA na hindi naman siya EDCA site, so subject for taxation yan. Dapat may buwis. Dapat may buwis. Pero ang sunod naman na sabi, wala namang ibang facilities kundi ito lang sa Subic. Kaya kung isipin mo, kung wala namang ibang facilities at itong Subic ay commercial establishment, so subject for tax kayo. Oo. Dapat. Dapat. Subject siya. Kaya sinabi pa nitong in charge dito na actually regular na itong nagdadala ng fuel dito. Ito sa the whole region, at hindi lang Pilipinas, basta mayroong exercises ang mga Amerikano, ay nagdadala sila ng langis at meron silang yung barkong nagdi-deliver talaga ng mga langis para sa gamit ng kanilang mga equipment, Mel at saka Sister El. So, Kuyang Ray, sa pagkakaintindi ko, since yung langis na yan ay gagamitin for balikatan exercise, ang ibig sabihin yan, isi-ship lamang nila yung langis na yan sa Pilipinas sa panahon na mayroong pagsasanay ang mga sundalo ng Amerika at Pilipinas. Tama ba? Tama yan. Ayun. Kaya nga ito ngayon, dinala ito nung December, third week of December. Dahil mag-start ngayong February ang balikatan exercises hanggang sa March. At ito ang sinasabi nila na biggest balikatan exercises sapagkat aabot ng 25,000 troops na mga kano ang darating dito. So yung fuel shipment na yan ay gagamitin for balikatan exercises sa buwan ng Pebrero. Correct. Mula rito sa Subic, dahil ang pinakamalaking exercises ay dyan sa Ilocos, sa Lawag, pinakamalaking EDCA site, sumunod yung Palawan, dadalhin yan doon. Kukunin dito, dadalhin yan doon. Dito lang ang storage facility sa SBMA sa Subic. Okay. Sige. Teka muna. Ang SBMA ba ay naghandang-handa na para sa summer season? Sapagkat alam mo naman, pagka sinabi mong Subic, isa yan sa paboritong pasyalan sa tuwing tayo ay nasa panahon ng tag-init or bakasyon or summer. Kamusta ang turista? Matindi na ang reservation sa mga hotels at saka mga resort. Ang ibig mong sabihin, Kuyang Ray, hindi na kami pwedeng magpabook ni Sister El, kaming dalawa? Magagawa natin ng paraan. Ayun. Magagawan pala ng paraan. Basta kayo, magagawa ng paraan. So ang industriya ng turismo diyan sa SBMA talagang boom na, habang nalalapit itong summer season. Actually, itong SBMA kasi the nearest tourist destination local, dapat in less than 2 hours nandito ka na eh. Tama. Kompleto. May hotel, may resort, may shopping center, duty free, at marami pang iba. Ayun. Ano pa hinihintay mo, Sister El? Gano'n ka na? Punta ka rito, maligo na kayo. Tempo kayo. Pag pumunta si Sister El dito ng March, ako, napakaraming apam. Aba. Di ko kailangan yun. Ikaw naman, Kuyang Ray, si Sister El lang ang iniimbita mo. Imbitahan mo naman pati ikaw. si Hindi Tita ko El. maramdaman na ako ay cordially invited dyan sa yate mo, Boss Ray Nadal. Open dito lahat. Hindi lang disarits, basta kaibigan. Teka muna. Basta kayang accommodate. Paggawa natin ng paraan. Teka muna, kamusta ang bagong pinuno ng SBMA? Aba, oo nga. Ngayon, yung bagong appointed na chairman na si Ed Alinio ay ngayon parang Lunes siya papasok o officially magre-report o mag-opisina rito sa SBMA. Actually, ngayong January 22
ay siya na mismo ang magkakandak ng flag ceremony at doon din gagawin ang turnover from old to the new chairman ng SBMA. Pero sa alam mo, Kuyang Reynadar, kamusta naman ang pagtanggap ng mga negosyante sa bagong upong SBMA chairman? Well, natanong mo yan, Mel, ano? Overwhelming ang pag-accept sa kanya rito sa SBMA sapagkat ang sabi nila, yung pinalitan, politician, hindi taga rito. Outsider. Bisaya, taga Antique. Hindi alam ang terrain, hindi alam ang sabihin mong pasikot-sikot SBMA area. Pero itong napuin ngayon ni Pangulong BBM ay locator ito ng 35 years na dito sa SBMA. Sa madalit salita, alam niya ang pasikot-sikot diyan sa SBMA. Alam niya, pati kalsada. Pati saan yung mga sulok-sulok, alam niya. At hindi na siya maninibago sa kanyang trabaho. Hindi siya nanibago dahil yung kanyang negosyo ay tungkol sa cargo handling, bulk handling, at saka marami pang iba. Ang SBMA kasi more on cargo shipping, cargo handling, at marami pang iba. At saka yung import-export activity rito lahat sa Subic, alam na alam po niya ito, Mel at saka Sister L. Okay. Sige. Best of luck sa bagong chairman ng SBMA. Maraming salamat. Holiday pala rito ngayon dahil birthday ng tatay ni former Mayor Dick Gordon at former Senator Dick Gordon. Kaya holiday ang SBMA at ang Olongapo. Okay. Thank you. So yan na muna ang ating follow-up report. Para sa kauna-unang himpilan ng radyo sa Pilipinas, DCRH, RH45, Reynadar. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa pagserbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin. Magatid sa ating oras, alas 9:32 ng umaga. Champion, gawang Yan ang inyong lingkod si Romel Fuertes at syempre si Sister L na fresh from the farm. Charot. ngayong umaga. Ay, hindi na ngayong umaga. Araw-araw. Everyday Nako! fresh. Pagka Sabi ko nakita sa'yo nyo ng personal si ikaw, Miss Elaine. Lakay Romel, bago Ay, natin nako. tawagin si Manang Milky. Ito, may tanong ako sa'yo. Kasi may nagkomento dito pala kahapon eh. Oh, ano Dito sabi? Na, ngayon ko lang naalala. Maganda ba daw ako sa personal? Ay, nako. Pagka nakita nyo si Sister L, Ayusin mo yung sagot mo. para kayong na-magnet. Ay, nako. Hindi na ako maniniwala dyan. Ayoko na. Sige, papasukin mo na yung report mo. Walang Hindi, in credibility fairness, yung nagsabi sa akin. Sa balita may credibility pero binubola. Kung nakikita nyo si Sister L na flawless, mas flawless Hindi siya yan sa totoo. personal. Ayan. Ayun. Alam mo na kung ano ito kasunod, yung pera. ha? Hindi, chika lang. Pero Sige. eto, punta natin ang update sa Kamara si Congressman Edsel Lagman. Aba, dapat naman daw isama sa magpapaliwanag sa Korte Suprema sa kwestyong unprogrammed appropriations sa 2024 national budget. Ayan, sapagkat kinwestiyon sa Korte Suprema yung legalidad at pagiging unconstitutional umano ng pinirmahan na 2024 national budget. At ayun na nga, sino naman ang nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Romel at fresh from the farm, Sister L. Kung may dapat magpaliwanag sa Korte Suprema, dapat kasama si Albay Congressman Edsel Lagman. Well, sa ito ni ako, Bicol Party List Representative Elizalde Co, Chairman ng House Committee on Appropriations, matapos idulog sa Korte Suprema ng grupo ni Lagman ang pagkwestiyon sa 449 billion pesos unprogrammed funds sa 2024 national budget. Ayon kay Co, miyembro ni si Lagman ng Bicameral Conference Committee noong tinatalakay ang 2023 proposed national budget at kasama siya sa nag-aproba ng unprogrammed funds na mayroong kaparehong halaga noong nakaraang taon. Ngayon anya na hindi na siya miyembro ng BICAM, tinatawag din ng illegal ang unprogrammed funds.
Dagdag pa nito, naging miyembro si Lagman ng Appropriations Committee ng halos 15 taon. Pero hindi siya nagrereklamo sa unprogrammed appropriations. Bakit ngayon lang? Sa 27 pahinang petisyon na inihain ng grupo ni na Congressman Lagman, Gabriel Bordado at Mujib Hataman, kinikwestiyon ng excess funds dahil lagpas umano ito sa ceiling ng National Expenditure Program na dapat 281 billion pesos lamang. Pinangalanan bilang mga respondents sina Senate President Juan Miguel Zubiri, House Speaker Martin Romualdez, Senator Sonny Angara, Congressman Elizalde Co, Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amena Pangandaman at National Treasurer Rosario De Leon. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Manang Milky. Yes, Manang Milky. Romel. Isang tanong lang. Regardless kung ano magiging desisyon ng Korte Suprema dyan sa petisyon kontra sa 2024 national budget. Pero ang tanong ko, National budget. hindi kaya magiging exercise in futility na lang yung ginawa nilang hakbang? Kasi napirmahan na ng presidente eh. Hindi kaya? Oo, naisabatas na yung General Appropriations Act of 2024. Pero ito siguro ay pinapakita rin siguro ng ilang mga kongresista na hindi naman, kumbaga ay lahat sila pumapayag sa mga ginagawa sa pagtalakay sa panukalang pambansang budget. Pero ang tanong nga ni Congressman Elizalde Co, 15 years daw na nasa Appropriations Committee sa Congressman Ed Salagman. Wala silang naririnig na mga reklamo nito about unprogrammed funds. Noong Bakit ngayon lang? tinatalakay ang 2023 proposed national budget, meron din daw inilaan nakaparehong halaga, inaprobahan niya rin ito. Nakakasama siya sa BICAM. Ngayon, hindi na siya kasama sa Bicameral Conference Committee. Ngayon Bakit siya- daw ngayon lang niya? Ngayon siya nagre-reklamo. Aha. Sa madalit salita Ngayon lang siya nagre-reklamo. ang tanong dyan bakit ngayon ka lang? Di ba? Di ba may ganun kata? Bakit ngayon ka lang? Ang sa akin iba naman. Bakit sa akin iba yung kanta? Kaya Bakit nga eh. sa iba? Oo. Diba? Maganda ang lagay ng panahon, Romel, na baka umulan. Oh, ikaw talaga Manang Milky. Akala ko pa naman ipagtatanggol mo ako dahil magkababayan tayo. Anyway, Correct, kasi ang oo. iniisip ng marami, baka too late the hero na yung ginawang petisyon sa Korte Suprema. Paano yan? Halimbawa binanggit ng Korte Suprema na unconstitutional. Back to square na naman? Ganun ba mangyayari? O yun lang particular provision na kanilang kinu-question, yun lang ang aalisin or i-modify or whatever? Ang tingin ko dito, yung kini-question lamang nila na amount na 400 plus Ayun. billion pesos. Baka ito, kung sasabihin ng Korte Suprema na unconstitutional, so ito ang aalisin sa unprogrammed appropriations. Kasi pag sinabi mo naman ang program wala pa naman wala budget, pa. di ba? Hahanapan pa Hahanapan ng pa. pondo sa kikitain ng pamahalaan sa pamagitan naman ng buwis o yung mga nakokolektang mga buwis ng ating pamahalaan. At naniniwala ang mga petitioner na hindi ito makaka-apekto sa operational budget ng buong bansa. Malamang, ganun din. At pinagpapaliwanag dito yung Senator Sonny Angara, ilang mga nabanggit ko mga opisyal, at titignan din ito ng Korte Suprema kung merong merito yung petisyon ni na Congressman Lagman. Okay. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Naimbag na bigat na kay Romel at fresh from the farm, Sister El. Balik sa inyong dalawa. Kastamit Salamat, Manang ken ka, Manang Milky Regunan. Damdamin Bayan. At dumako naman tayo sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Pilipinas patuloy na susunod sa One China Policy. Ito yung binabanggit mo kanina. Lakay Bakit Romel. nag-iiyak ang China ng Dahil batiin dun sa ni Pangulong greetings. BBM, yung bagong halal na Binati lang presidente naman ng Taiwan? Bakit? Napano kayo? China, napano kayo at pinatawag niyo pa yung ambassador ng Pilipinas sa Beijing? Oo. Ano Sobrang meron? big deal sa kanila yung ganung sobrang bagay. big deal. Anyway, alamin natin ang kabuuan detalye. Paring Raymond at Taas. Paring Raymond. Paring Romel, patuloy na nirerespeto ng Pilipinas ang umiiral na One China Policy. Ito naman ang deklarasyon ni Senador Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Kasunod ito ang yan yung pag-alma ng Foreign Ministry ng China nang tinatalhan ni Pangulong Bongbong Marcos ng pagbati ang bagong halal na Pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te. Sinabi nitong si Senador Amy na sumusunod ang Senado at ganoon din ang gobyerno
sa umiiral na One China policy. Ito ay alinsunod doon sa pagkakaunawaan na anumang gusot sa pagitan ng dalawang bansa ay resolbahin lamang sa mapayapang pamamaraan. Nanawagan din ito na dapat igalang at restituhin ang patakaran at magtulungan para sa mapayapa at matatag na rehiyon. Una nito ay iniulat na tumitindi rin ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan matapos na manalo ang isang pro-independence president sa bansang Taiwan. Kasunod nito ay nagpadala naman ng paliwanag ang Department of Foreign Affairs na hindi dapat ikinasasama ng loob ng China ang pagbati ng Pangulo sa bagong halal na presidente ng Taiwan dahil meron tayong mahigit na 200,000 mga OFWs sa nasabing bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, AVR Rates, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Damdamin. Maraming salamat paring Raymond at Paas. Daga din sa ating oras, meron tayong 15 minutos bago sumapit ang alas 10 ng umaga. O nga, bakit nga ba napaka big deal nitong ginawang pagbati ni Pangulong Marcos sa bagong halal na Pangulo ng Taiwan dito sa China. Tapos meron pa talagang pagpapatawag ng ambassador. Nabawasan ba ang bisa ng One China policy sa ginawang greetings ni mahal na Presidente Bongbong Marcos Jr.? Unang-una, marami ang magtatanong bakit nagpuputok ang butye ng China sa ginawang greetings ni Pangulong BBM sa bagong halal na Presidente ng Taiwan. Ang pakiramdam kasi ng China ay nababastos ang One China policy. Ganun ba yun? Sapagkat alam niyo naman, ang Taiwan ay hindi kinikilala ng China. Yes, oo. Sa katunayan, ang kanilang turing sa Taiwan ay isang rebeldeng lalawigan lamang. Ayan. Kaya tayo naman dito, dahil nga meron na tinatawag na One China policy, yung kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China, tayo ay nire-restrict ng China na magkaroon ng opisyal na relasyon, diplomatic relation sa Taiwan. Pero sa ibang banda, para mapanatili naman ang ugnayan ng Pilipinas sa Taiwan, dahil nga doon sa binanggit ni paring Raymond, napakaraming OFW sa Taiwan, meron tayong extension office. Yes, Yun yung MECO. Oo, yung MECO, which is nandun ang ating head na si Secretary Bello. Dating Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III. Former na lakay. Dating Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III. Ang sinasabi kasi lakay Romel ng China, wag daw tayong maglaro ng apoy. At wag daw tayong makialam sa internal affairs ng kanilang bansa. Wala naman po nakikialam. Yung kung pagpapaabot ng pagbati, I think hindi naman siya pakikialam. Napakababaw. At saka karaniwang na yun, karaniwang kalakaran na yun ng mga state leader na tuwing may mananalo, nagpapaabot ng greetings. Napakaano nitong China talaga Yung pambubuli nyo nga sa West Philippines. Magtigil-tigil nga kayo dyan China Gigil ako sa inyo Bully nga kayo nga kung lapastanganin nyo nga ang jurisdiction ng Pilipinas sa WPS, gano'n na lang. Tapos itong mukha na itong mga simpleng greetings lang. Diba? Nagpuputok ang butya nyo. Kapal na mukha nyo. Lagi nga kayo nagbubuli. Kaya yung parang iba, nag-GG ako. Wait kaya yung iba natin. Oo nga. Kaya yung iba natin mga kababayan ay nagtatanong, baka naman it's about time na kumalas na tayo dito sa China na to. At ituon natin ang ang pansin natin sa ibang bansa na mas ituturing tayo na tao. Hindi katulad itong China na to. Ibang treatment sa atin Tingin yata sa atin ni naturingan na kaibigan, pagtalikod natin. Hindi naman niya kaibigan. Sinasaksak tayo sinasaksak nga tayo sa likod. Panayang anunsyo nyo sa international community na ang Pilipinas ay kinukonsider namin na best partner, ideal partner dito sa Southeast Asia. Ano nangyari pagdating sa WPS? Iba ang sinasabi nila, lakay Romel, sa ginagawa nila. Kaya nga. Very opposite. Tama. At meron pa tayong 12 minutos bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Maghahanap buhay muli tayo. RH number.
Balik tayo sa ating programang Damdaming Bayan at sa ngalan ni Boss Deo Macalma, pansamantalan nyo napapakinggan sa Impapawid. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At Sister L, Elaine Api. Sige, basa nga tayo ng mga kanilang mga reaksyon at komento. Lakay Romel, dito may mga nagre-react. Ang dapat daw tanggalin sa ating dito sa pinapanukala nating tabag dito, Chacha. Ang dapat daw tanggalin diyan yung party list system dahil diyan nakakapasok ang mga makakaliwa. Pagka ginawa natin yan, papakailaman natin yung political provision. Yun nga. Ang diba? usapan lang naman po natin dito ay economic provision. Ayun. At sabi naman dito ni Seb de Gran, malabo yan, isa lang ang target mga yan. Term extension. Mga kapituko, ginawang hanap buhay ang politika at yan ang tunay na layunin. Hanap buhay yan, kaya gustong lagi sila ang uupo. Alam mo ako, meron akong mungkahi. Para mawala na yung mga pagdududa na yan. Na baka pag binuksan ng saligang batas, baka pati itong hindi dapat galawin, galawin ninyo. Alam mo kung ano ang dapat? Ano? Kung bibigyan lang ako ng pagkakataon na magmungkahi. Mr. Congressman, Mr. Senador, bakit kayo hindi lumagda sa isang covenant? Diba? Bumalangkas kayo ng covenant. Mangako kayo sa taong bayan na sakaling bigyan kayo ng pagkakataon na baguhin ang saligang batas, wala kayong ibang papakialaman kundi ang economic provision lamang. At dapat naka-enclose doon. Sakaling sawayin namin ang napagkasundoan, kami ay nangangako na kami ay magbibigti. Pwede ba yun? Ay, wag naman ganon. Pwede ba lang kay Romel? Kami ay nangangako na magpapakulong kami ng kusa. Kahit sa loob lang ng isang buwan. Pwede yun. Hindi. Ilan? Mga 5 years. Wag naman ganun. Hindi ba? Parang magandang mungkahi yun, ano? Grabe yung sayo, magbibigti Hindi, wag naman. Hindi man yung magbibigti. Hindi, pwedeng sila ay kakasuhan ng taong bayan. Ayan. Or, sumusumpa kami na kapag nilabag namin ang covenant or kasunduan ito, wala na ni isa sa kamag-anak namin at sa mga susunod na salinlahi ng aming pamilya ang tatakbo sa gobyerno. Pwede yun. Dapat diba? nandun kasi yung bigat na kay Romel. Alam mo kasi kapag hindi mabigat yung kaparusahan, naaabuso. So kailangan mabigat ang kaparusahan. Sana may ganon. Mas maganda yung ganon, diba? At yan ay ite-televise, pipirmahan nila personally, pipirmahan nila kaharap ang Supreme Court Chief Justice. Oo. At syempre may kinatawan ang taong bayan. Yes, oo. Para maging binded. Para nakasubaybay ang buong Pilipinas, di ba? Dapat na magkaroon dapat ng ganun, hindi ba? Nasa ganoon mapahupa or maibsan yung mga pagdududa sa charter change. Speaking of, sinasabi mo yung pagdududa na yan, ang sabi dito ni Elena Banay, expect the unexpected. Pag naamiandahan ang Chacha, malamang lahat makakalkal. Ayun. Ang sabi naman ni June Q, pwede amend pero kung atat ang mga nag-charter change, wag na, may something that cannot be denied. Ayan ang sabi niya. Ayan. Sige, basa ka pa. Sabi dito ni wait nga lang. Alam mo, sabi dito ni Seb de Gran, it's about, si Miss Joyce Vivino sa Akasyo muna, it's about time baguhin ang saligang batas, pero dun lang sa mga kailangan. Term extension at idaan sa referendum. Ayun. At ibalik, sabi naman ni Seb de Gran, para daw, tamang panahon na daw para ibalik ang death penalty para masugpo ang mga kriminal. Sobra na kahit musmus na bata. Ayan, inaabuso. Dapat ibalik na ang parusang bitay. Wala ba kayo napapansin? Bumabalik na naman yung mga karumal-dumal na krimen? Oo. Ay, nako. Nakaka-stress pag-usapan yan na kay Romel, pero puntahan muna natin itong Your Business is Our Business report ni Miss Nicole Lopez. Dahil ang Apple. Yung sa cellphone. Yung may kagat. Brand. Yung may brand kagat. ng cellphone. Tama ba ako? Oo. Ang Apple kay Romel, naunahan na ang Samsung bilang market leader sa bentahan ng smartphones
sa mundo. Mhm. Okay, kasi nung nakaraan la kay Romel, Ang natalo ng nangunguna, Samsung. ang Ngayon Apple. naman, Apple. naman. Ayun. Aba naman. So mas mabenta, in other words, mas mabenta na ang gawa ng Apple. Apple. Mhm. Ayun. Oo. Sige. Gusto daw nila yung may kagat May kagat na Apple. Alamin nga natin ang detalye niya mula kay RH17. Miss Nicole Lopez. Nicole. Sa kauna-unahang pagkakataon, naungusan na ng Apple ang Samsung matapos ang 12 taon. Ayon sa International Data Corporation, nakapagbenta ang Apple ng higit 234 na milyong iPhone units noong 2023. Mas marami ito kumpara sa higit 226 na milyong units ng Samsung na naibenta noong nakaraang taon. Maging ang market share ng Apple ay sumipa sa 20.1% kumpara sa 19.4% ng Samsung. Paliwanag ng mga nag-aanalisa sa smartphone trends, maaaring kaya tumaas ang bentahan ng Apple at nalamangan na ang Samsung ay dahil sa tagumpay ng pagbenta nito ng kanilang premium devices gaya ng iPhone. Ipinunto rin nila na malaking factor ang Android operating system na gamit ng Samsung at iba pang kalaban nitong smartphone na Transsion, Xiaomi, Honor at Google. Pero sabi ng IDC, may epekto rin sa pagbaba ng Samsung sales ang tagumpay ng Huawei sa China. Sa kabuuan, bumaba rin ang global shipment ng mga smartphone ng 3.2% sa 1.17 billion noong 2023 na siya anyang pinakamababang volume sa loob ng isang dekada. Pero sabi ng smartphone industry players, unti-unti naman ang nakababawi ang kanilang industriya. Inaasahan ding mararamdaman na ang kanilang recovery sa pagpasok ng 2024. Kung pag-uusapan naman ang market share, nauuna nga ang Apple, sunod ang Samsung, pangatlo ang Xiaomi, pang-apat ang Transsion at pang-lima ang Vivo. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 55 pesos and 83 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Nicole. Samantala, 2 minuto na lamang at sasapit na ang 10:00 ng umaga. Pero bago tayo magpaalam Sister L, babalita mo na ba na may aabangan dito sa Manila Broadcasting Company? Balita ko nga kay Romel, meron daw at excited na ako. Pero secret daw muna ito? Siyempre, secret muna talaga. Kaya nga, sama-sama tayong Pilipino na dapat tumutok sa DZRH TV. Yes, the best love radio at Easy Rock para sa mga clue tungkol sa malaking balita na inaantabayan na natin lahat. Ayun, hindi po ito fake news. Dahil basta MBC, siguradong malaking balita ito, kaya abangan nyo po yan. Antabayanan po niyan. At ang oras natin, para tayo ay magpaalam sa programang Damdaming Bayan. Sa ngalan po ni Mr. Deo Macalma, lakay Deo Macalma, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. Magandang umaga, Pilipinas. Stay safe, everyone. Nakasama nyo rin po, Sister L, Elaine Apit. God bless. Oras natin, eksakto impunto, 10:00 ng umaga. Damdaming bayan.